Kailangan talaga to ni husband, lalo na kapag gigising kami ng maaga. Yan ang sobrang ingay sa labas kasi nga malapit lang kami sa may bar. So, kailangan niya to para siya makatulog. Kasi kung hindi siya gagamit ng ganito, ay sus, baka makatulog na siya ng late. Tapos nagising pa kami ng mas maaga. Hi guys! Good afternoon! Ang sikat ng araw, kaso ang lamig. Pupunta ko ng store. Yan guys, yung bagong bukas na jewelry store. Naka-sale sila sa Black Friday, 40%. Alam niyo ba guys, kapag Black Friday dito, ang daming sale. Mag-start siya sa November 28. Hindi pa lang yung tao dito sa city. Pupunta ko dito sa taas. Hindi ko pa kayo dito nadala. So, pasok tayo dito sa Solo Christmas tree, oh. So, i-check natin dito kung meron ba silang noise cancellation. Look at that! Santa Claus! How about a song to get you into the holiday spirit? Hala ka, may SPG dito, oh. Para siyang pang ice cream. Alam niyo ba guys, dati, nung nasa Pilipinas pa ako, nung maliit pa ako, I think mga 15 years old, kasi yung papa ko is ice cream vendor. So, kami yung gumagawa ng ice cream. Yung ice cream sorbetes. Eh, natry ko din na gumawa nun. Kasi nga, medyo natuto na ako kasi nga, araw-araw kami gumagawa. Yung pangtawag sa customer. Okay. Mga jacket. Meron din silang mga earrings. Ang ganda. Ang cute. Ito. Pasang mahal, oh. 3 euro. Dito. Meron ding maliit na Christmas tree, oh. Lang, 2 euro lang. Ang mura dito. Ito, oh, mga tumbler. Parang kailangan namin ito ni husband. Kaso medyo mahal siya. 10 euro. Meron din dito, oh. Ang ganda siya. Kukuha tayo guys ng basket. Ito na lang yung bihila. Ang dumi. So guys, tinanong ko si husband kung bibilin ba namin tong lagayan ng tubig para sa truck. Sabi niya, bili na lang daw ako kasi nga mas comfortable siya. Kasi yung amin, tumutulo. Parang ito, hindi ko buksan. Bakit ang tigas? Wait lang. This one. Siya? 9.79 €. Almost 10. Ano kayo mas maganda? Ito na lang. Maganda yung color niya. So, ito na. Kukuha din pala ako ng lagayan ng tissue. Ito siya. Mura lang naman dito. Yun guys, meron silang piccolo. Para sa Pasko. Mga ganito. Meron pang isa. Ang dami nilang choices. Ito pa, oh. Pero lang siya, pang bata. Pero effective din siya sa New Year. Ito din. Ang dami. Ito pa, joystick. Yung tsura niya. Yung ganito yung tsura niya, oh. Umuwi muna ako guys ng bahay kasi nga dinala ko yung pinamili ko dyan sa isang store. Nagbawanto tayo ng grocery store.
Diyan ako nagpagupit. Shoutout nga pala sa ating mga new subscribers. Thank you sa inyong lahat. So guys, kakauwi ko lang ng bahay. Galing ako ng grocery store sa Brother. And ito yung mga pinamili ko. So ito yung pinamili ko. Bili ako nitong lettuce. Tapos itong ano guys, itong street food dito sa Netherlands. Ito yung kinakain ko na ano, frikandel brood. Ito siya, ito yung sausage niya. Milk. Oops. Ayan, itong seeds. Hindi ko alam kung anong seeds to. Basta paborito to ni husband kasi nga na-addict siya nito kapag nakaupo siya. Example, magta-try siya ng konti hanggang maubos niya. Minsan natatawa na lang ako sa kanya. Tapos bumili ako ng garlic and isang carrots kasi magluluto ako ng caldereta. Meron naman kaming potato dun sa kitchen, so carrots na lang yung binili ko. And then, binili ako ng tempura. Ready na siya. So, ito pa palang garlic. Last but not the least, itong chicken. So, yung binili ko is yung buo ulit. Bumili din pala ako nitong ano guys, oh. Orange juice. Fresh siya. And yung binili ko naman dun sa isang store is ito. Mabili ako nito ang galon. Kasi nalalagayan namin ng water para sa pangkape ni husband. Kasi nga yung nilalagyan namin dati, nasira yung takip. And ano din yun, hindi din maganda kasi nga kapag bubuhos mo yung tubig, tumutulo. So ito, easy lang. Asumhal siya. 10 euro. Ano siya? 500 ml. Sorry. And bumili din ako ng cup. Another cup. Ito siya. Maganda siya kasi nauna sa sarado. Maipit siya na sa sarado. And bumili ako ng extra straw. Ano siya? Glass. And kasama na yung panglinis. Para paghugasan ko, malilinis din sa loob. And bumili ako nito kitchen tissue holder. So, ito yung tissue namin. Tatry natin. Diba? Ang ganda. Diba? So, ito siya. Bumili din ako ng ano guys, ice cube molder. Pabuti ko kasi nga may takip. Maganda din siya kasi nga malilit lang yung mga ice. So, ito siya. Hugasan ko muna. So, ayun lang. Bumili din ako guys ng pumunta ko dun sa electronic shop. So, bumili ako ng phone cover. Ano siya? Binili ko to ng 13 euro. S25 Ultra. Kasi yung phone case ko is nasira. Kasi nga nahulog siya. Yung case pa naman is leather. So, nagasgasan. So, marami ng tuklap. Hindi na siya maganda. And, dumating na pala guys yung in-order ko sa Temu. Alam niyo ba dito sa guys sa Netherlands? Hindi sila tumatawag sa phone number niyo. Hindi katulad sa Philippines na kapag di ba may order kayo, tatawagan kayo na nandito na yung parcel niyo. Hindi sila nagtatawag. Tapos, so ito, di ba hindi sila tumawag. So, itong parcel, iniwan lang nila sa kapitbahay namin. Hindi naman kapitbahay. I mean, katapat lang. Hindi doon sa nail shop. Doon nila iniwan. And mag-notif na lang yung Temu na sabihin nila na
na-deliver na yung parcel and sasabihin din nila kung saan nila dineliver. And minsan din, hindi nila dinideliver mismo sa bahay. Minsan, ikaw mismo yung magpipick up sa courier. Kumbaga dito is DHL, Post NL, ganun. So, let's open it. Alam ko naman kung ano yung in-order ko. So, bubuksan natin. Papakita ko sa inyo. Alam niyo ba kahapon guys, diba nanood ako ng parade? Kasi nga may dumaan na Sintra class. Kahapon pala yung parade. So, na-amaze ako guys kasi nga alam niyo ba, nung parade na yun, di ba nandun nakasakay sila sa sa kabayo. Kumbaga kalesa, nakasakay sila. Kasama yung prince or king tawag. Nakalimutan ko. Basta king, siguro king. So, kasama yung king. Tapos, alam niyo ba yung mga guards? Kunti lang. I think, limang pulis lang na, or 5 or 4 lang na pulis na nakabantay. Tapos, yun lang yung nila bantay. Compared sa Philippines na yung mga government or di kaya mga artista, sobrang dami ng guard dito. Mismo yung king, konti lang. Tapos ang simple ng king. First time kong makita siya sa personal. Kasi nga nakikita ko lang siya sa brother. Kasi sa brother store, meron nakalagay na na frame, malaki. Yun yung mukha ng king, tapos yung queen. Kahapon hindi ko nakita yung queen. Or siguro, natabunan lang siya. Yung nakita ko lang is yung king. Simple lang siya. So, what we buy? So guys, ito siya, free. Kasama to guys, pa-free nila. Kasi nga diba sa Timo, merong mga discount, tapos meron pang mga pa-free. So, ito yung in-order ko. Winter shoes or boots, ba? So, ito siya, color block, para hindi siya madumi. Kasi nga soon, magkakaroon na ng snow. So, prepare na ako. Wala kasi akong winter shoes. Meron lang ako mga boots. So, ito siya. Nabili ko to ng 20 euro, I think. Yeah, something like that. So, yung size ko, guys, is size 37. Hello, Timo. Baka naman. Char. So, ito siya, guys. Ang ganda, no? Ano siya? Unisex. Pwede siya pang lalaki, pwede rin siyang pang babae. Kasi nga color black. So, tama na yung ating mga sinasabi. Magluluto na ako ng kaldereta. Para may pang-ulam mamaya si husband pag uwi niya sa bahay. Kasi nasa work. So, guys, pumunta ako sa labas kasi nga, tumawag si husband sa akin. Sabi niya, i-pick up ko daw yung in-order namin sa online. Yung, yung sa ear, yung noise cancellation. Pumunta ako sa baba, kasi nga sa baba, merong UK store. So, pinick up ko siya. And nakala ko magbabayad daw kasi nga, nung pag-order ko, hindi lang ako nagbayad. Hindi ko natatandaan na nagbayad ako. Ang weird. So, ito siya, guys. Yung pangalan ng ng online shop is Boldat. Say it again. Boldat. Again. So, ito guys yung in-order niya. Oops. Para siyang candy, no? So, yung laman niya guys is ganito. So, ito yung itsura niya. Para kang nagbubukas ng iba't ibang candy. So, ganyan siya. Kailangan talaga ito ni husband, lalo na kapag gigising kami ng maaga. Nang sobrang ingay sa labas kasi nga malapit lang kami sa may bar. So, kailangan niya ito para siya makatulog. Kasi kung hindi siya gagamit ng ganito, Jesus, baka makatulog na siya ng late. Tapos gigising pa kami ng mas maaga. So, wala na. Wala siyang inap na tulog. Ako kasi, kahit maingay, nakakatulog ako. Kahit maingay yung paligid. Si husband, hindi siya nakakatulog. Yun yung problema niya. And okay lang din sa akin kapag hindi as in makatulog kasi nga
natutulog naman ako sa truck. Eh siya, nagdadrive siya. So, bawal siyang matulog. So guys, dinala ko lang tong isang heater namin. Lalagay ko dito sa sa kitchen. Kasi nga ang lamig. So, tingnan nyo, parang mainit, no? Kasi may araw, pero ang lamig guys sa labas. Sobrang lamig. Para ka na rin pinasok sa rep. So, itong mga drinks at saka milk, lalagay ko muna sa loob ng rep. Tapos, ito naman, ilalagay ko siya sa loob ng freezer para hindi siya masira. Tumutunog yung rep. Siguro mamaya mag-ready na ako ng mga garlic. I-ano ko siya, i-green ko siya para next time kapag gumamit ako, hindi na ako maghihiwa-hiwa. Ito yung chicken. So guys, nahiwa ko na yung ating manok na lulutuin para sa kaldereta. And meron ako ditong potato and carrots na slice ko na din. Tapos onion and garlic. Meron ako ditong tirang tomato paste. Ganito siya. Hindi ko alam ang pangalan nito. Ano siya? Paste. So, let's start cooking. So, guys, siprituhin ko muna yung carrots tapos yung potato bago natin lutuin yung manok. Para mas mapabilis yung paglambot ng carrots tapos ng potato. So, painitin lang natin yung mantika. Lalagay ko na itong guys. Tanggalin na natin kasi baka masunog pa. Medyo malambot naman din yung patata. At saka yung carrots. So, ito na siya. Mag-isa na tayo ng sibuyas. Sibuyas muna kasi nga madali masunog yung bawang. So, isunod na natin yung manok. Takpan lang natin. Alam niyo ba guys, dati nung first time ko na pumunta dito ng Europe, nahihirapan ako kung paano babuksan itong bintana kasi naman tingnan niyo. Para siyang mahuhulog, di ba? Pero ganito lang pala siya. So, i-close mo. Baba. Close. Open. Oops. So, ito guys yung likod namin. Ang lamig, uy. Ganyan yung mga bubong. Tingnan din sa kabila, butas na. So, yun naman is, yan, kapag winter na, di ba may mga, heater, or di kaya, yung mga, heater. So, dyan lumalabas yung usok. Yan dyan. Alam niyo ba, sa Latvia, dun sa bahay ni Asban, yung heater nila is, hindi di kuryente, lang, kumbaga, sinaunang panahon pa, yung nilalagyan mo lang ng kahoy sa loob, tapos magbabaga, and then, iinit na yung buong bahay. Yun yung sa kanila. So, mas tipid yun compared sa electricity. Kasi kapag yung heater mo is electricity, sobrang mahal ng bill. So, kapag kahoy lang, mas mura. Kasi nga, yung bibili mo lang naman is yung kahoy. Lagyan na natin ng mga sangkap. So, nilalagay ako ng Nor cube. So, ubusin ko po kasi nga,
Ang dami yung banok. Paninta. So ito yung asin namin, color yellow. Tawag nito, bigeta. And maglalagay ako ng chili powder para medyo maanghang yung ano. So, kung hindi namin nilagay ito, lagyan natin ng tubig. Lalagay ko na din itong tomato paste. Sarap. Lagyan na natin itong potato at saka carrots. Guys, luto na yung ating caldereta. Ang bango guys, amuyin nyo. Ang bango. Ang sarap. Guys, kain tayo. Mainit-init pa yung ulam. Mauna na ako kumain kay husband, hindi ko na siya hihintayin kasi nga, sabi niya, baka daw gabihin siya sa pag-uwi mamaya. So, ako na lang mauna. Kasi hindi pa ako kumain kanina. And kanina, nagtawag din siya sa akin. Sabi niya, nag-stop daw siya sa gas station para bumili ng sandwich. Nagutom na siya. So, let's eat guys. Sarap ng ulam natin ngayon. Buti na lang hindi siya as in tuyong-tuyo. Lagyan natin ng carrots. See? Nagmamantika. Meron ako dito orange juice. Sinalan ko lang sa baso. So guys, let's eat. Thanks God. Ang sarap guys. Sasabihan ko din si husband na bumili siya ng tubig kasi nga wala na akong tubig dito sa bahay. Ubos na talaga. Ito na lang yung tubig ko.